So God makes a way where there seems to be no way. Mutuo mo, anak. Mutuo mo nga ang Dios magahimo og mga pamaagi sa diha nga imong ginahuna nga wa na gyud kay maadtuan sa imong kinabuhi. Mutuo mo dili. Kana bitong imong gibati nga wa na gyud kay mapaingnan. Imo na lang yung himuon nga ang Ginoo na lang yung musulbad o kana iyan ang gipromise makita nimo sa Mateo. Mintras nagbasa ko sa balasahon sa Mateo, Kapitulo 1. Magduka ko pirmiro, Pastor Villarin. The genealogy of Jesus. Then puros la bigat. Pirmiro na kung basa ana murag magduka ko sige lang. Oh, si Kuan nanganak ni Kuan, si Kuan nanganak ni Kuan, si Kuan nanganak ni puros lagi nanganak hangtod sa bersikulo 17. But friends, if we are going to study deeper, especially the life of those names being mentioned in the book of Matthew, you will be amazed. Makaingon ka nga, kanindot ay sa basahon sa Mateo. Gituyo gyud ni sa Ginoo nga ang basahon sa Mateo alang natong tanan kung moangkon ka nga ikaw makasasala. In the book of Matthew, there are so many names mentioned in order to encourage all of us. The book of Matthew chapter 1 verses 1 to 17. It says that the book of Matthew, it tells us the good tidings of Matthew. Tells us about the good tidings of salvation as set forth in the life and teaching of Jesus. Kung imong basahon ang Kapitulo 1, nag-ingon diha, the genealogy of Jesus. The generations, the ancestors, the relatives of Jesus. Kaning mga ngan nga atong pagatun-an karon, mauni ang mga ngan nga nasa Biblia nga gihisgutan sa Ginoo nga iya gyud giangkon nga mga kaliwat. Abi ninyo no, mintras nagbasa ko ani, nakaingon ko ba? May pas Ginoong Hesus, way pili kinsa iyang gipang-angkon nga iyang kaliwat. Pero kita usay mga hilas kita. Nalatay kaliwat nga medyo ang tuyok sa tuwirka mo bali. Mingon din ita, layo-layo na mi ana, di kay mi parente ana. Pero si Ginoong Hesus angkon. Dahil atong church elder nga naghubog. Kay naguul siya nga nag-away sa iyang igsuon niya. Elder man unta niya sa ilang kaaway. Nabackslide siya, naghubog. Paghubog niya kay mura na magnalisuan. Gipahibaw mi sa opisina. Ningadto ko si Pastor Sikong, ako, si Pastor Rumi Ilustrisimo, si Pastor Iskamos. Di naman na mo matabang. Kay mga maak naman. Gihigot na mo sa lingkuranan. Anak. Hangyo na ko sa manager sa CBM Press, si Brother Bildin. Nga among kuhaon. Gidana mo padung sa mental hospital. Mintras naabot mi sa skina gyud sa Banawa o Guadalupe. Stop man, di nagsunod ra ko. Ingon na siya, ikaw bawa ka, kinsam ka. Hila sa rin ito ha, na may gani kay kikuyugan ti ka. Pag abot sa mental hospital, abi ninyo mo, believe you ko dito sa mental ba? Inig pangaon, way tawag-tawag ang taga-mental. Magkuha lang ang taga-mental hospital o takob sa kaldero. Magtok-tok, tak. Ang tanang buang, way tingog-tingog, maglinya diha. Magda silang plato. In kumahay pa man day mga buang. Maglinya pa man kaysa asosisyon. Ang mga buang, bagting lang, linya rin. Ik-asosisyon, bisag i-announce pag linya, di mo linya. Iko asa kay buang anino, kanang mga tig-asosisyon o kaning mga nas-mental nga tuktukon lang. Linya rito, way tingog-tingog. Mintras nag-observe mi dito, napoy usa ditong tao nga nagsigig sayaw-sayaw. Alive! Siya raw sa dito sa kwarto. Nagkanta bitaw nag mga alawiton sa Seventh-day Adventist? Wala. Yay. Ingon day nurse siya. Nga naman sir, pareha na inyong relihiyon ko.
Murag mao day pero murag lahi siguro na. Ato na mi dito kami Pastor Sikong. Sunod mi to Pastor Sikong. Ingon ni Pastor Sikong, tingay silingan na nimo slagtang kaliwat na nimo. Inko, si Arosad. May nami kaliwat na nagamay daghan raman. Ato na mi dito. Sikik katakanta. Nadugay na mong pangutana siya. Sa relihiyon ni mo, Brad. Ingon bitaw siya. 70 Adventist? Wala. Pastor Sikong, nga Pastor Sikong. Ikaw asa man ka na mimro. May kanik na isumpay siya. Sa reform, sa talisay. O, arang-arang. Sa talisay na reform. Ingon Pastor Sikong, tagadiin man ka. Dito ko na siya. Kaya tagadiin man ka. Ingon na siya, tagalagtang. Siya, imo lang yung silingan. Tagatigib day, unahan sa mua. O di malas. Ang buta ko'y pasabot ba? Hadlo ko mo angkon nga Adventista kayo nagtiriring ra ba? Pero si Ginoong Hesus, tun-i ang pangalan sa mga ngalan nga iyang gibutang din eh. Gibutang niya sa Biblia, God is so proud to include their names as His relatives, as His ancestors, as His genealogy of Jesus. He's very proud. He's very confident to accept that these are my relatives. Friends, let's continue. The son of David. The son of Abraham. Abraham begat Isaac. Question. Who was Abraham in his time? According to the Bible, Abraham is an loyal husband. Nabay mga husband diri nga unloyal? Doko lang ayaw kita ko tanawa. Unloyal husband. A doubtful husband, doubtful, skeptical person as far as his trust in the Lord is concerned. Madudahon ang pangutana. Is he included in the book of Matthew as one of the ancestors, as one of the relatives of Jesus? Sure, he is included. Kita usahay, naatay mga kaliwat, naatay mga membro sa iglesia, nga nahimong unloyal husband, muratag kinsang mga balaana nga di nagyuta ganahan managad. Usahay, ato pang daoton og maayo, bisa naghinulsol na sa ilang mga sala. Pero si Ginoong Hesus, friends, Jesus, He knew that Abraham was a sinner. He knew that Abraham was an unloyal husband. He knew that Abraham repented his sins. And God is so proud to recognize Abraham as one of his relatives. Like us friends, he is very much willing to accept every one of us and all of us as his relatives if we confess our sins and we recognize that we sin. Amen? We are very much fortunate. And yet, he called Abraham as the father of faith. Pwede di ay ang usaka unloyal husband nga mahimong amahan sa pagtuo sa panahon nga iya naghinulsulan ang iya mga sala. The son of Isaac. Isaac is also a liar. Isaac is also an unloyal husband, like his father, Abraham. Muna na panultiyon nga nag-ingon, like father, like son. Lisod masyad ang santol mamunga og sambag. Usahay na ay mga sambag nga maghandom nga ang ilang mga bunga kanang mahimong santol. Di ba ginamahitabo? Gawas lang ang naghimo sa sambag
katong silingan nga santol. Kay maliwat ato. Denying a wife to save life. Friends, na-quotation ako nabasa ba? Nag-ingon, a crooked stick cast or shapes a crooked shadow. Kung kani nga kahoy hiwi, ang mahitabo sad ang iyahas ng shadow, hiwi. Di ba? Musunod masad. Diha mo tuo, diha mo moabot ang gitawag. What you sow is what you reap. Pabitaw na katubang dihay magtiayon nga nadato na. Sa diha nga nadato ng magtiayon, ang ilang ginikanan nga tiguang murag ihig-ihigon na lang. Kasabot mo, nag-ihig-ihigon? Kanapang murag, iyang siging-sigingon na lang. Ang iyang ugangan nga tiguang, mangaon sila, niingon ang iyahang umagat. Dad, mas may siguro sila sa tatay, si nanay, ato lang at butangag laing lamisa. Kaya mura magluod kayo, ikaw ang mga tiguang mo, iapil to kaon, maglaway-laway. Kung siya ilang gihimo, ilang gipalitan o kahoy nga plato. Parang plato ba nga plywood? Dili plywood, kahoy. Made of wood. Ilang gilahing lamisa, ang iyang pamilya dinhi, kauban siya mga anak. O sa kadomingo sa buntag, ang ilang bata nagsikig, ana-anag tabla ba? Ingon ang inahan. Oy, sao man nimo sige makaanaog. Ana-anas tabla. Abi ninyo si sultis bata, siya. Ako ni andam para inigtiguang ninyo napod mo'y kanan. Mga kaigsuonan, ang Biblia nag-ingon, honor your father and your mother. Let us set as example respectful children to our children. Kanang atong mga bata, nagtanaw ra na nato kung unsa ta karespetado. Friends, as parents, kumusta man nakita ba sa atong mga bata ang atong pagkamatinud-anon sa pag-alaga diya sa Ginoo? Look at Jacob. Jacob is one of the ancestors of Jesus. The meaning of Jacob means the deceiver. He deceives, manipulator, supplanter of birthright. Pero si Jacob sa gihapon, giapil nga usa sa mga relatives sa Ginoo. Look at Tamar. Who was Tamar in the Bible? He was a prostitute. Si Pastor Villanueva ni ngadto sa Thailand. Ingos Pastor Villanueva ang atong SSD Sabbath School Director siya. Gusto ko igabot sa Thailand makakita jud kog tiger. Elephant. Kay ang Thailand elephant team gina sila. Pag abot niya dito sa Thailand, gitagbo din siya sa mga babae ginan. Sir. Tiger. Ingon si Pastor Villanueva, no, elephant. Tiger. No, elephant. Siya nga naman yung mga bayhan na moingon yung tiger. Nadugay gi-explain sa taga Thailand. Ang pasabot din nilang tiger kanang, gusto ba kuno kag tigers? Mga Thailander kuno nga girls yan, dili elepante akong tuyo, dili ka na sila. One of our former members of the Amicos, Dr. Noe Senior, I was informed by one of our district pastors. He said, Part, because we used to call Part each other. Part, pwede maadtuan nimo sa University of San Carlos? Nga naman, nanawag ang usa ka inahan sa ako, iyang sabi na, ang iyang anak ba na priso, babae. Gipapriso sa University of San Carlos. You know, I went there with one of our directors. Pag abot na mo dito, we met the officers, the administrators of the University of San Carlos. Kanang naabito sa Pidil Rosario. Pag abot ako dito, ni-met mi sa presidente, sa mga opisyalis, and we said, what happened to our member? A lady, a beautiful lady, about 19-year-old lady. Pag abot dito mga kaigsuunan, wa ko magdahom.
pag-relate sa University of San Carlos administrator siya, mauni ang nahitabo, pastor. Kanang bataa, mag-uniforme na siya sa uniforme sa San Carlos. Murag nakuwang sa panapton ang iyang sayal. Pero tinamang mabuha, Pastor Biliren. Bawal ba na sa mga madre nga mo eskwela diha nga kanang murag duol na kaayo sa Chocolate Hills ba? Nga naigo sa Bagyo sa Carmen Bull. Nadugay, nagduda na gyud ang mga security guards. Nagsabot sila ilang giinan. Unsa kaha o ato ni siyang sitahon. Pagsunod niyang suod mga kaigsunan, gisita siya. Gikuha ang iyang ID. Na matikdan nga ang iyang ID fake. Nagpahimo rin siyang ID sa University of San Carlos. Nahibaw-an sad, nga gikan day siya sa Waterfront Hotel. Nga naa siya kakuyog nga foreigner nga nag-swimming sila. Nakita nga sulod sa iyahang bag ang kumplito nga parapernalyas para sa usa ka babay nga manerbisyo sa kaluoy sa lalaki. To make it short, ang trabaho aning bataa, nagnegosyo day siya og karne sa karbon. Kasabot siguro mo kung siya akong ipasabot. Naluoy ko niya. Because before, she was so active in the Amicos. When she left the group, she wanted to become a social girl. Nga kanang kinahanglan unsay mga attire sa mga dato nga mga babae, pareha siya. Unsay mga gamit sa mga dato nga babae nga batan-on, naa siya. Tungod ni ana, iyang gustong kabuton ang langit, bisan di gyud niya maabot, iya na lang gihimo ang negosyo nga dili gyud anta ang ngayong inegosyo sa usa ka dalaga. Giapas nako siya sa prisuhan. Dito sa prisuhan mga kaigsuonan, naa siya sa rihas nga inani. Sige siya hilak, pastor. Nagakiglamok dire. Siya rang usa. Kunya, mga pulis dito, nagsigig pasiplat kay perti mamubuak short. Nagkatawa akong usang kauban kay basi ko nung ang pulis magduda nga kabit na ko ang bata. Kung mao na hindi malas ron. Asya dito, sigig hil. Iga dyan, pastor. Kung nagpatuo pa ko sa tambag ni Pastor Suanso, dita ko may naniro. Kung nagpatuo pa ko sa kong mama, sa mga elders, dita ko may naniro. And I did comfort the lady. I said, don't you worry. God makes a way when there seemed to be no way. Ay, kabala ka. Unya, nakaikuan eh. Ay, importante pagbago sa imong kinabuhi. Ay, kabala ka. Ang Ginoo mangita ra na kanunay nimo og paagi sa imong kinabuhi kung ikaw mag-usab sa imong kinabuhi. Ikaw unsa man mo saad ka? Nga magbinutan na ka. Pastor. Mintras nas prisuhan matod pas pulis. Di kay usa lang kakahang sigarilyo na hurot. Gikan gabi hantod nagkadlawon. Grabe yun. Pero tinagyod ka wild sa mata. Ako sige ay kabala ka. Ang Ginoo naa permanente mo hatag nimo og kalipay sa imong kinabuhi. Basta mag-usab lang ka. Then we requested the administrators. And then the madre said, Pastor, sultian ti ka. Ang duha nga naghimo niya sama ni ini. Kay ganahan sila magsulob-sulob anang San Carlos University. Kay ang mga dato kunong mga babaero, ganahan man mo bayad kay San Carlos lagi kuno estudyante. Tagak-tagak ang ID ilang hunahuna, was la ilaras babay.
Abi nimo pastor, gipabayad na mog 30,000 ang duha nga na priso, gipapriso pa jud na mog 3 ka buwan. Wa gyud mi mosugot sa ginikanan nga nihangyo. Pero sa imo pastor, pare pod ni among kauban, nakasabot mi nimo. Ang amo lang hangyo, pasaara ang imong membro nga di na gyud siya mousab. I said, I made a promise before the administrators. And I also requested her to promise. And I would like to tell you, friends, if you know this lady, now she is a new person in the sight of God and in the sight of men. She's now become active in the church. She's a new person, unlike before. Imong makita siya, lahi na ang iyang kinabuhi. Pero si Tamar, she is more than the lady that I mentioned a while ago. When she repented, Jesus Christ included her in the book of Matthew for the world to know that even the prostitute, a prostitute who repented, God did forgive. Amen? Friends, look at David. Na may mga daghan, may pagka-Davidic, di ba? Mga Davidic personalities. Pero si David, murderous person, immoral person. Akong giingnan ang akong amigo, ang prinsipyo sa leadership, what you sow is what you reap. Ingon siya, pero lahi kang David part. Nga naman, ang kang David, what he sow, he rape. Kuya Usap, ang prinsipyo sa leadership, what you sow is what you reap. Ang kang David kuno, what he sow, he rape. Kuya Usap ng imo, ha? Bisan si David, murderous person. Bisan si David, immoral person. When he repented his sins, God is very much willing. He is happy to recognize David as one of his relatives. David, he didn't shift the blame to other persons. Si David, pagkasala, di siya mamasangil sa uban. Na may ubang makasa, di ba? Ako, nakasa ko kay Juan Manggoda. Sigig pa masangil. Hangtod na hinoon, nga ang imong sala, magkadubli-dubli na hinoon. Pero si David, he didn't shift the blame to others. He recognized that he sinned. He had a genuine repentance. Ang importante, mga kaigsuunan, ikaw ug ako, bisan makasasala, ta importante, ang tiunay o tinud-anay nga pag-usab sa atong kinabuhi. If we confess our sins, 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us. God makes a way when there seems to be no way. Ingon ang usa ka batan-on nga babay, kasal nila pagkaugma. Karong gabi una ang babay, gi-cancel ang iyang kasal, pastor. Ay, siguro si Pastor Bilarin nakahibaw ni kay nahitabo ni sa Tagbilaran. Pagkaugma ilang kasal. Pagkagabi, gi-cancel sa bride ang ilahang wedding pagkaugma. And the groom cried so much. He cried bitterly and he said, nga ano man taong i-cancel, ugma na gud atong kasal. Gi-interview ang babay, nganong i-cancel. And the bride said, I purposely canceled our wedding tomorrow because I cannot afford to inform my husband-to-be that I was raped by my uncle. Namatay ang iyang papa, nipuyo sila sa iyahang iyaan nga ang bana perting datua. Mo'y gabuhi nilang tulo ka buok babae. Samtang nihilak ang kaslunon, naabot ang maguwang gikan sa Manila.
Mintras naghilak, nangutana, nga naman nga imo manggi-cancel day, na anarabang tanang taga Mindanao, na anaraba na ihaw na tanang ihawunon, na ng mga bisitang uban, daghan na kayong manambong. Mintras naghilak mga kaigsuunan, wa pa gani ni-explain nung maayo ang bride. Ang maguwang nga naabot nga nag-interview, niksige na sa dangoy ko. Gitabang. Nga naman ka? Mahabitang ni nga tukos Manila. Kaya ako'y giunag lugos ni Angkol. Gikulbaan sila. Tawga ang ikatulo na to nga manghod, grade 6. Nagatubang ang duha ka mga babae naghinilakay. Nga naman mo, sila kuno lugos kuno gi-rape kuno ni Angkol. Without any explanation, the youngest daughter also cried. To make it short, silang tulo gibiktima sa ilang uyuan. Pero friends, moingon ko ninyo, hangtod karon kanang tawhana wa pa madakpi. Pero ang akong pinakaganahan sa tanan niini nga istorya. When the husband-to-be went to the parents and said, Ma, pa, unsa magirason ni Inday, nga anong iya mang i-cancel? Pag ingon sa ginikanan, dong, pasaylo alang yun mi. Gi-cancel ni Inday ang inyong kasal. Kay ang imong pangasawunon, gi-rape sa iyang angkol. Hilom kayo ang tanang kaliwat nga naminaw. Ni kalit pito nagsyagit ang banhunon. Maura man day na. Wako'y labot unsa iyang kagahapon. Ang importante, ako siyang pangasawon ugma ug hangtod sa katapusang gutlo sa among kinabuhi. Piliban ako jud. Mura-mura siya kabuutan na ni Sami Kulagbang. Perting butana. And they were solemnized by the judge on the next day. Now, they are very happy as couple. He was forgiven by her husband-to-be. David was also forgiven. Pero mga kaigsuunan, napamdyo ko akong oras. Akong hangyoon ang the cousins sa paghatag o intermission number before I proceed our topic, God makes a way where there seems to be no way. To
mga kaigsuonan. Katong nanganta, puros to anak sa akong igtagsa. Basta di mayabag, lami man na iangkon, di ba? Ang duha ni ato mga estudyante sa MAMSI, Manila Adventist Medical Center. Ang usa naa sa East Visayan Academy. Friends, God is knocking at the doors of our hearts to remind all of us that we are all sinners. He wants us all to be reminded that we are all sinners. But when we repented our sins, God is very much willing to accept all of us, to recognize all of us as His relatives. Amen? Pinaka-importante mga kaigsuonan, let us just be humble to recognize that we are sinners. Look at Solomon. Solomon is one of the ancestors of Jesus that is included in the book of Matthew chapter 1. His name means peaceful. He has been considered as the wisest man in the world. A prolific writer, a poet, a scientist, an architect. Solomon built the first church in Mount Moriah in Jerusalem. But friends, Solomon is also a murderous person. Solomon is also an immoral person. He had 700 wives with 300 concubines. Imagine. Unsaon na niya pag-schedule? Galisod man gani ning uban. Malimot na lang gani nga nay asawa. Siya giunsa na niya. But when he repented his sins, his name is also included in the book of Matthew. Giapil siya sa Ginoo sa pagkwenta nga si Solomon usa sa iyang mga kaliwat. Og ako magaingon mga kaigsuonan. Bisan unsa pa, Brother Mimi, ang atong mga kalapasan sa unang panahon, just recognize, be humble enough to recognize that we sin. Recognize that we need Christ in our lives. He is willing to forgive us. These are the names who were fallen into the pit of failures. Mauni ang pipila ka mga ngalan nga akong gikutlo sa daghang mga ngalan sa basahon sa Mateo. Apan ako magaingon mga kaigsuonan, kini nga mga ngalan, kung imong tan-awon ang kaagi sila mga kinabuhi, puros gyud bati kay nga mga pangalan. Pero sa diha nga nagmahay, sa diha nga naghinulsol sila sa ilang kinabuhi, God forgave them from their sins. Then I would like to request, akong pag-umangkon gyapon, basta di lang ni mayabag ron, si Kelly Bells Domingo, ang anak sa atong manager sa CVM Printing Press.
mga kaigsuonan. Ay usa ka bata nga nag-edad siya og 3 anyos apan wa sa wa pa diay. Kining bataan natawo siya diha sa Miller Sanitarium and Hospital. Sa pagkataon niya sa Miller Sanitarium and Hospital, usa ka pagkataon nga bililhon sa managtiayon. Kay siya mao'y pirmirong anak sa magtiayon. Pag-edad niya og 3 anyos, kining bataan nagkasakit og meningitis. Sa diha nga kining bataan nagsakit og meningitis, gitabang nila ni Dr. Tornelia, hilak ang ginikanan, and Dr. Tornelia said to the parents, Mr. So-and-so, Mrs. So-and-so, pasaylo ako nga, wan ako'y mahimo sa inyong anak. Ato na lang ning ampuan ning bataa, itugyan nato siya sa Ginoo, og unsay resulta, og lugwayan siya sa Ginoo, atong pasalamatan. And according to the story, the father said, Lord, we need to dedicate this son, a 3-year-old son. Kung mudako ning bata, Ginoo, amo ning ihatag nimo, himuon na mo siyang ministro. Triningon na mo siya, hangtod mahimo siya pastor. Gipa-eskwela siya sa Isbisayan Academy. Samtang nag-eskwela siya sa Isbisayan Academy, mga kaigsuonan, nahimo sa siyang noong badlungon. Imbis giampo nga himong ministro, nahimong badlungon. Gipa-eskwela siya siyang ginikanan, siya ra diha, gika-grade 1. Ato siya matug sa iyang igagaw usahay, siyang lola, say ato siyang uyuan, iyaan, say sa mga barkada, elementarya pa. Nagdako siya nga iyang ginikanan, wala gyud maoy nga naabitaw kanunay nagmatuto niya. Unya kay KSP man gyud kini bataa. Kato si Sir Nobal kay isog man gyud nga kamandant. Mutawagan nito siya sangan aning bataab. Lipay kay bata nga ang tanang estudyante sa Isbisayan Academy tuwa mo tan-aw niya. Inisyagit Sir Nobal. Tarantado! Isulti ang pangalan. Nya tanan bitaw estudyante mo tan-aw niya. Lipay jud kay siya. You know what? Because that time he really need attention. Magi nagpansin siyang kinabuhi. Bisag unsa na lang bisyuha yang masudlan ato panahon na. Yang ihimo, sigarilyo, gamit og mga gidili nga droga. Unya kahilig man siya banda. Banda man siya sa Isbisayan Academy. Inig sinulog sa syudad, siya magpakyaw sa Barangay Lahog. Kanang mga banda ba, siya mo pakyaw. Nya ato siya dito, siya magda sa grupo. Usa ka sinulog, ikaduhang sinulog nga siya nagpakyaw sa Barangay Lahog. Mintras naganaana siya dito. Naama siya gakaber sa TV. Sa maumagi nakitaan sa iyang inahan nga, murag iyam yung anak. Perting guulas inahan. Siya ang taga-train sa Haklupan, Barangay Haklupan. Kaduha na champion sa Talisay. Kay kanang bata, mahilig mo kay sayaw-sayaw niya. Tunan man niya kung saan pag-ana-ana si Santo Niño. Ararap. Ya, kaduha na champion ang Barangay Haklupan. Iyang gitrain sa sinulog. Hangtod ni desisyon ang ginikanan, ipadala siya sa Central Philippine Adventist College.
To make the long story short, pag abot niya dito, nagpabadlong lang gihapon. O siya yung gihimo, first year, second year, nagpa-enroll sa commerce. Pag abot sa daghang computer, ni ship o computer. Pagka third year, computer na sa diyang kurso. Naghimo siya usa ka milagro dito sa sipak. Pero sa wa pa siya nihimo, gikuha niya daan ang good moral conduct. So paghimo niya binuang kinsa pa may isinto, mga di naman siya estudyante. Nibalhin siya glain nga eskwelahan. Nga wagyo'y taong iyang gipahibaw kung asa siya mobalhin. Kaya at least di siya madisiplina dito. Kaya pagbalhin niya sa usa ka eskwelahan, daan naman siyang membro sa usa ka fraternity, gikan sa usa ka eskwelahan. Nag-aktibo siya dito. Gipadala siya dito, usa pa lang kasimana. Gitawgan man sa pirmirong eskwelahan sa presidente. Nya kay ang uso dito, kana mang radyo-radyo. Nya magtapok sila sa balay, kanang ni Sir Tanamal. Maglinya man kay magpuli-puli. Unya madungog man ang uber-uber. Mabati sa tanan. Mura ba ng mayor sa Masbati nga. Ingon din, humag istorya, Roger. Ingon din ang mayor, diri ini si Roger, si mayor ini. Ayaw siya kibaw kung saan ang Roger ng katapusan. Abi minag nga na. Pag abot dito, giingnan siya sa presidente sa college. Hawa na lang diha, kay gitawgan na akong administrators. Siya, unsa may ako sa? Siya, gusto ka masayon? Tanaw niya, nadunggan mas tanan. Ningon na lang siya, sige sir, mabalhin na lang ko. Wala na siya nagpaabot o desisyon. He transferred to Cagayan Capital College. He studied in Cagayan Capital College for 3 months. Nga wa kahibaw ang iyang ginikanan. Nga tuwa na siya eskwela dito. Dito sa Tiagapuyo, sa usa ka kernel sa PNP nga, perti sa kabadlungon. So nag-anam hinuog kauminto, kadako o grado ang iyang paghimo sa mga butang nga binadlong. Og asang inisisyon, Marawi, Davao, tuwa. Sige, asa. Unya kay mahutdan siya og kwarta. Kaya wa na may ginikanan nga suporta. Ang iyang himuon, mutagbo siya siyang igagaw nga magnegosyo panapton. Siya ay libor dito sa pier, maghakot siya itong dagko. Aron lang makakwarta. Unya kay na may negosyo nga panapton, ipautang niya sa eskwelahan. Mura sa siya kwartahan. Nagpa-enroll siya sa first niya nga eskwelahan is liberal arts. Pero ni-transfer siya sa Cagayan Capital College. Nagpa-enroll siya political science. Mahilig man siya yaw. First year pa siya, nailado na siya dito. Gingnan na siya nga, mo-appeal siya sa student government, inig second sem. Make the long story short, mintras na siya sa Cagayan, aktibo siya ang grupo, aktibo siya sa simbahan. Pero sa dito pa siya ng simbahan as eskwelahan na di niya malimtan. Nga mintras naglakaw-lakaw siya, na inidool niyang estudyante, oy, nakasuwat dito sa bulletin board? Pag-adto niya dito mga kaigsuonan, nakita pa lang niya ang envelope diha sa bulletin board. Sugod nagto ang iyang luha. I know this calligraphy. I know this handwriting. This is the handwriting of my father. He could never forget the letter of his father and his mother. When he reads the letter says, Dong, pauli lang, wa gyud kay kasaba nga madawat. Hangtod karon di na niya malimtan. Puli lang, way kasaba. Uli dayon ang bata pagkagabi sakay sa barko, gikan sa Cagayan de Oro, paingon sa Cebu. Abot sa Cebu, naghuna-huna gid siya, nga giilad na siya siyang inahan. Kaya ang iyang inahan ang baba mura mag-armalite nga bagog bala pirmi.
Ang iyang papa, dili kayo, pero iyang mama. Pag-abot dito mga kaigsuunan, gahuwat gyud ang anak nga, yaw-yaw gyud ang sunod ani. Lo and behold, wa gyud kasaba nga nadawat. After 3 days, ang iyang mama nga yag yun na nga may muyaw-yaw niya, niingon pa yun, kanos amang kamo balik sa Cagayan. Laliman ka kanindot, anak. After semester, he transferred to University of Visayas and enrolled also in political science. He likes political science. Pero mintras nagpa-enroll siya dito, padayon ang iyang ginbuhaton. Hangtod ni abot ang panahon, niundang siya eskwela, ang iyang mga igagaw, iyang uyuan, iyang maguwang sa unang bana sa iyang pama. Military man, kumpra siya sa campus sa Lapu-Lapu. Dadon niya silang lugar. Magdaan na siya pirmig, duha ka bata-bata. Inigsakay sa jeep, ang katong mga bata-bata, mo'y padadon sa bag nga, naidaghang armas, ibutang laom sa lingkuranan. Sa jeep, niya siya magpalahi. Mag-inom na ron ang iyang mga kauban, maingon din na, og nahitabo pag nanganadakpan ta ato, Brad, murag ikaragi malibre ba, kami ragi imong ipapriso. Kay sila naman nangupot. Nagnegosyo siya og kanang sabi na kanang ampu-ampuan sa Sagrado Corazon Senior, mga tad-tad sa ilang lugar, pertimang usuha, negosyo siya og Sagrado Corazon nga, ang kasing-kasing na isuga nga magsigasiga ba. Na maligya ang tindiro bingka sa ilang balay. Niingon, dong, buhi pa kay imong stampa ron dong. Ampu-ampuan gihapon sa mga taga dito sa mga nima. Nakadungog ang iyang anak. Uy, dadi, namaligya di ka sa una anak. Sa diha nga nagwali siya sa usa sa mga simbahan, sa iglesia sa Tabunok, usa sa mga church elder, si Elder Jimenez, Pedro Jimenez, sige hilak. Gipangutana sa mga katapat, nga ano makatatay Pedro, sige makahilak. Kana manggong bata, daghang kinag-armas ga ako'y gadil niya, huwag ko magwali-wali na. God made a way where there seems to be no way. Mintras ng disko sila sa Sibunga, gitagaan po siya sa church elder o batanong babae nga pag-umangkon, gidalan la dito sa ilahang ka ng pantalan. Sunaman day uyab. Maumaya nakitaan nga nanay doha katao nga, di ato diri. Pagdaga na, pusilon siya, ang iyang kuyo kay si Boy nga, Francisco, anak ni Nick Francisco, bang! Kanang bataa, ga-drive sa iyang motor padong sa Talisay. Sigig saad sa Ginoo, magbago na gyud ko. Gibiyahan niyang makaubanan. Napsi motor, biyahan. Ingon siya, may pag magnegosyo kong marijuana. Total, sweetom kus bukid sa Sudlon, o Sinsin. Baligya ta siyang usa kadakog yung bag sa marijuana. Gitaguan niya sa karaan nila nga balay. O hangtod ni atong pipilak kabuan, maupa niya nahibawan, kinsay nagkawat sa iyang usa ka basket nga marijuana. Sa kadugay ng panahon, maupa niya nahibawan. And God did make a way. He was given a faithful wife, a true Seventh-day Adventist wife, nga mao'y usa sa mag-encourage niya sa pag-alagad. Mao na mo ingon jud ko ninyo mga batanon. Gusto gani mo magpalansang sa krus hangtod sa inyong pagkatiguang. Pamana mo og dili Adventista aron magantos mo hangtod sa nusa na mabautismohan. Hinuktukin ang ninyo kamunga pa mga minyo. God makes a way where there seems to be no way. When God gave them a son, the eldest son, he said to himself, asa na magkukwartang ibuhi sa kong anak? Ang nasud sa iyang may pasiguro mo apil kog negosyo.
mag-deliver og mga dinamita sa mga islang gagmay dito sa Masbate. Deliver siya, mangumpras binalbagan, karga o pambot nga duhay makina, inigukdot sa mga mananakop, andar ikaduhang makina, biyaan, kadlaw, sugod, ini kagabi, deliver, hantod kadlaw, Pastor Bilerin. After 1 year, ingon iyang ugangan, undang daan, mintras di pa mo madakpan. And friends, siya mo apil na siya sa negosyo siyang ugangan, negosyo kabaw baka, Cebu, Masbate. Hangtod ni abot ang usa ka panahon nga niingon siya, gipadamgo siya sa Ginoo nga nahimo siyang ministro. Gipadamgo siya sa Ginoo sa gisaad sa iyang amahan nga gidedikar siya when he was 3-year-old, he had this meningitis and he was given to the Lord to become a pastor. Ingon siya, magpastor na lang ko. Timing nga ang iyang uyuan, magwali sa esperanza. Kay suhulan og $100 per month. Niundang siya siyang negosyo, nagwali siya dito, nagliman. Pero gitagaan dayon sa Ginoo og pagsulay, og tininuod ba iyang desisyon nga magpastor. Kalois Ginoo, namatay na lang iyang uyuan. Ang duha ka buwan nga tinarbahoan sa pagkaliman, wa gyapon siya masweldo sa iyang $200. But still, he did not waive his commitment to the Lord. He worked as layman, bahalagwa masweldo Then he went back to Mountain View College with his wife and his kid. Mintras may eskwela siya dito, di niya malimtan. Nga musod ang usa ka bata sa ilang classroom. Muingon ang usa ka bata. Dade, ikuman kuno klase, papuliong kang mami, ang tanay estudyante mananaw. Muingon din ang ilang pastor, Pastor Paipa, muingon din, amaw na, kanang mag-una-una. Mag-una-una lagi, di mga eskwela na ng mga bata. Padayon lang gyapon. Miracle of all miracles. Ang history sa iyang kinabuhi sa pag-eskwela, gikan sa high school, hantod pag-college, way klaro mga grado, igaw lang makapasar. Pero sa dihang naminyo siya, first time sa iyang kinabuhi, na dinslis o katulo. 5 kag dinslis, no grade below 85. Kinsa bay dili madinslis, nga moingon may iyang asawa, o di ka magtuon, bantayi ang bata, nya mauwaw mo siyang bantay-bantay bata, kaya dagang estudyante. Ay tuon. Dinslis, tulo ka. He was elected as president in the ministerial, he was elected as president of different groups, and his wife graduated as BN. He praised God for that. And then, he also became a professional. Miracle of all miracle, friends. That 3-year-old son, the 3-year-old KSP son, the 3-year-old that was once a meningitis, the 3-year-old that made his parents cry, the 3-year-old that made God ashamed and embarrassed before the public, now serve as the speaker of Nailon anniversary. Friends, God makes a way where there seems to be no way. And he is thankful to the Lord. And Lord, I am very happy that I am now one of your relatives. Lord, I am claiming your promise that when we confess our sins, you are willing to forgive us. And he is very happy that God directed his way. God made a way where there seemed to be no way in the life of your speaker. Iyang igsoon naman din karon. He could never forget. His father was once a district pastor assigned in Alcantara. And there he taught his 2 younger brothers how to smoke marijuana. And I tell you, friends,
The book of Matthew gives us inspiration that even we had our different negative backgrounds, questionable backgrounds, bad backgrounds, and sometimes people despise us. Libak-libakon ka. Sakti lang. Ampo lang sa Ginoo. Abraham, Solomon, Isaac, Tamar. Friends, I would like to tell you, those who claim and those recognize that you sin, that we sin, to give us inspiration and comfort, just read the book of the first chapter of Matthew. And Matthew gives us assurance that we have Christ in our lives who is willing to forgive us. We have Christ in our lives who is willing to forget our sins and who is willing to save us when Jesus comes, when we recognize that we sinned and we repented our sins. He is willing to love us. His mercy endureth forever. God makes a way where there seems to be no way. May God bless us this morning.